So you can imagine, mas malaki pa yung nakatagong drivers than yung disclosed drivers. Doon sa motor, ilan? 78. Can you imagine, our MC taxi was only 21,000. O pag pinagsama mo pa rin yan, di ba? It's another double of the numbers that were given to us. Itinago umano ng ilang Transport Network Company o TNC ang kabuang bilang ng kanilang drivers dahil lagpas na ito sa kota o bilang ng maaaring bigyan ng prangkisa ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, lumalabas na sadyang hindi nagbigay ng kumpletong listahan ang mga ito kaya hindi nakasama ang ilan sa Transport Network Vehicle Service o TNVS at Motorcycle Taxi o MC Taxi Riders sa mga naunang nabigyan ng ayuda. Lumalabas, ang tinago nila worth 29,000 na tempo drivers ang tinago nila. Particularly, dalawa lang yan, to be fair about it, Grab and InDrive. They hid that. So you can imagine 30,000 drivers, they did not submit to us because lumagpas sila doon sa kota nila. Paglilinaw naman ni LTFRB Board Member Attorney Greg Pua, bagamat walang kabuang limit ang TNVS, mayroon lamang itinakdang bilang ng prangkisa na binubuksan ang ahensya kada taon. Dahil dito, ang mga driver na hindi nakahabol sa slot ay hindi na isama sa opisyal na listahan. Ang kwento po kasi niyan, every opening ng LTFRB, meron lang pong limit. Let's say, last September 2025, nag-open lang ang LTFRB ng 17,000. For TNVS. For TNVS. So, 17,000 lang talaga yung mabibigyan namin ng franchise. Pero paano, baka yung iba, hindi nakahabol, hindi nasama sa 17,000, pumunta na lang dun sa kanila. Samantala sa kasalukuyan, mayroon lamang nasa 54,000 limit para naman sa mga prangkisa ng 3 MC taxi providers sa bansa. Gayunpaman, tiniyak ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na maaari pa ring makatanggap ng 5,000 pisong cash assistance ang mga apektadong drivers sa ilalim ng programa ng DSWD. Ngunit pagdating sa fuel subsidy, may mas mahigpit aniyan na panuntunan. Ang usapan namin with Secretary Rex, itong naglabasan na nga ang issue ng mga tempo, no, yung mga temporary drivers. Usap kami ni Secretary Rex, at least for the cash relief assistance program na 5,000, no, pwede sila, they can be considered kasi sila pa rin na individuals in crisis situation. Pagdating po sa fuel subsidy, ibang usapan po yon. Nakasaad sa amin sa special provision namin na only qualified drivers and operators can benefit from the fuel subsidy. Kaugnay nito, handa naman ang DOTR na makipag-ugnayan sa mga TNC upang resolbahin ang issue. Sa kabila ng kasabing issue, tiniyak ng DSWD na magsasagawa sila ng special payouts para sa mga nasabing driver, maging sa iba pang transport drivers na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. We will be doing a special payout session in Metro Manila after Holy Week. What will it include? It will include yung mga unclaimed because there are unclaimed, nasa list sila pero hindi nila nakuha for whatever reasons. And then, dun sa special payout, sasabay na rin namin yung supplemental list. Meaning, ito yung mga additional na nawala sila sa listahan pero for whatever reason, so we're asking to different sources to bring them to us. Bukod dito, nilinaw ni Secretary Gatchalian na hindi ang DSWD ang bumubuo ng listahan, kaya't nakabatay lamang ang kagawaran sa listahang ibinibigay sa kanila pagdating sa pamamahagi ng cash relief assistance. Samantala, wala pang pahayag ang mga motorcycle taxi companies kaugnay ng pahayag ng DSWD. Jadne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.